Hello mga ka-info! Kamusta kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Ngayon, talakayin natin ang heograpiyang pantao ng Timog Silangang Asya. Alamin natin kung paano hinubog ng kalikasan at kasaysayan ang pagkakaiba-iba ng mga tao sa rehiyon, mula sa kanilang wika at relihiyon hanggang sa estrukturang panlipunan at pamahalaan. Tara, simulan na natin. Una, pagkakaiba ng kalinangan. Sa Timog Silangang Asya, napakayaman ng kalinangan o kultura. Isa sa mga patunay nito ay ang dami ng pangkat etnolongwistiko sa rehiyon, tulad ng mga nasa kapuluan, Insular Southeast Asia. Kabilang dito ang Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Ang mga tao rito ay kadalasang nagsasalita ng mga Austronesian languages, katulad ng Tagalog, Cebuano, Javanese at Malay. Halimbawa, sa Pilipinas pa lamang, may mahigit 180 ng wika na ating sinasalita. Ganito kasari-sari ang ating kultura. Sunod naman sa mga pangkontinenteng bansa o mainland Southeast Asia. Kasama rito ang Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia at Myanmar. Ang mga wika naman dito ay karaniwang kabilang sa Sino-Tibetan at Mon-Khmer language families. Halimbawa, sa Vietnam, may malaking impluwensya ang kulturang Chino. Makikita ito sa kanilang wikang tonal at pagsulat noon ng Chunom. Sistema ng pananampalataya. May malaking papel din ang relihiyon sa paghubog ng kanilang pagkakakilanlan. Sa mainland, Buddhismo ang dominanteng relihiyon, lalo na sa Thailand at Myanmar. Sa kapuluan naman, Islam ang nangingibabaw sa Indonesia at Malaysia. Samantala, Kristyanismo ang pangunahing pananampalataya sa Pilipinas dahil sa kolonisasyon ng mga Espanyol. Ang relihiyon ay hindi lang paniniwala. Ito ay may impluwensya rin sa sining, batas, at pamumuhay ng mga tao. Pangalawa, estrukturang panlipunan. Ang estrukturang panlipunan sa Timog Silangang Asya ay kadalasang umiikot sa pamilya at pagkakamag-anak. Noon pa man, mahalaga na ang extended family. Hindi lang ito nanay, tatay at anak, kundi pati lolo, lola, tiyuhin at tiyahin ay bahagi ng household. Sa ilang lipunan, ang mga kalalakihan ang tagapamuno. Pero sa ibang bahagi, gaya ng ilang pangkat sa Indonesia, may matrilineal o ina-based na lipunan. Tandaan, ang kasarian ay may epekto rin sa tungkulin sa pamilya at lipunan. Halimbawa, sa ilang tradisyon, may tiyak na gampanin ang babae bilang tagapangalaga ng tahanan, habang ang lalaki ay pangunahing tagapagtaguyod. Pangatlo, ugnayang pangkapangyarihan. Bago dumating ang mga dayuhang kolonisador, ang rehiyon ay binubuo ng mga kaharian o sultanato. Gaya ng Majapahit sa Indonesia, Khmer Empire sa Cambodia, at Sultanato ng Sulu at Maguindanao sa Pilipinas. Ang kapangyarihan ay madalas nagmumula sa dugong bughaw, relihiyosong otoridad o taglay na yaman. Ngunit nang dumating ang mga Kastila, Dutch, British at French, nagbago ang takbo ng kapangyarihan. Naging kolonyal ang struktura at dinala ang kani-kanilang sistemang pampolitika. Sa kabila nito, patuloy na lumaban ang mga lokal na leader, katulad ni Jose Rizal at ni Pangeran Tiponegro, upang maibalik ang kalayaan at kultura ng kanilang bayan. Dumako na tayo sa munting tanungan sa ating talakayan. Tanungin natin ang ating sarili, kung paano nakaapekto ang pagkakaiba ng wika at relihiyon sa kalinangan ng Timog Silangang Asya. Ano ang papel ng pamilya at kasarian sa estrukturang panlipunan? At bakit mahalagang maunawaan ang kasaysayan ng ugnayang pangkapangyarihan sa rehiyon?
Nawa ay mas lumawak pa ang inyong pangunawa sa heograpiyang pantao ng Timog Silangang Asya. Tandaan, upang maunawaan ang kasalukuyan, kailangan balikan ang nakaraan. Yan lamang para sa ating talakayan. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ganitong video. Muli, salamat sa panonood ng My Info Basket!